Mayong gabi sa no? Thank you kayo, Pastor James, sa pribileyo na makawali sa pulong sa Ginoo dere. Nalipay ko no o na makawali pag-usab sa pulong sa Ginoo. Especially diari sa King James Bible 1611 no. O number 1 ako na mosantok sa una-una, musulod dayon sa una-una na I examine myself no, gisusi na ako mismo ang akong kaugalingon na I am not worthy na muwali sa iyang pulong no. But nagpasalamat ko sa Ginoo na ultimo ang buang-buangon diri sa Bible iya ang gamito no na aron sa sitawag ani sa pag-compound sa mga wise. O I thank God dinhi sa Bible ultimo ang tao na ginatawag nato nga sitawag ani mangtas kayo dinhi sa Bible wala na record kundili si Paul. Paul is a good example na notorious nga tao na usa nagigamit sa Ginoo. Amen. O kung susiyon nato, we back to Acts chapter, kung di ko masayop, Acts chapter 8 ug 9, si Paul, iyang persecute ang church sa Ginoo, which is ang mga tao na nag-alagad kang Ginoong Hesus Kristo. So makita nato ang story ni Paul na iyang gipang persecute ang mga church of God, dahil niabot ang time na si Paul na nakita niya ang gahom ni Ginoong Hesus Kristo. Kung makita pa nato, sumala sa ato ang sitawag ani, sumala sa giawit nato ang ganina, Christ aros. Amen? Dayon, makita po nato din sa pulong sa Ginoo na si Jesus nga nabanhaw gikan sa lubunganan. And then, kadaghan sa mga tao ug mga pipila dinis tao sa kalibutan na moingon sila na si Jesus nabanhaw, pero mulitok silang baba na si Jesus nabanhaw apan inside silang kasing-kasing o silang una-una wala sila mingtuo. It is easy man God moingon kasagara sa mga tao, especially sa tuang generation karon, kuli lang kayo, yes mo to mo ginagingon na adunay mind belief o aduna po heart belief. And then, once again, nagpasalamat ko sa gayon na makawali diri sa pulong sa Ginoo. And then, nagprepare ko sa mensahe din sa pulong sa Ginoo, which is the King James Bible. And first of all, i-open nato ang atong Biblia, no? I-open nato ang atong Biblia sa Proverbs chapter 30. Okay? Proverbs chapter 30. Okay, Proverbs chapter 30. Keep your hand in Proverbs chapter 30 and go to your Bible in Psalms chapter 12. Okay? Ato ang sa ato magunanda der no, pilyog tamba no, magtindog ta to respetaran pulong sa Ginoo sa atong naandan. Amen. Which is it is a good thing na mo respeto ta sa pulong sa Ginoo no, especially nga nata diri karon sa panimbaw. Now, kamoy basa sa verse number 6, then ako din basa sa verse number 7. Now, let's all together in verse number 6, Psalms chapter 12, verse number 6, kamoy basa, read. The word of the Lord unto your word, full of silver and white and burning the earth, purified 7 times. And verse number 7, ako'y basa, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Now, adto mo sa inyo ang Biblia sa Proverbs chapter 13, verse number 5. Let's go. Dungan tagbasa. Every word of God is pure, is a shield unto them that put their trust in Him. Okay? Palihog ko, lingkod mong tanan, no?
Okay, now, ako ang ako ang i-introduce sa inyo na ang pulong sa Ginoo is pure. Amen? Kung moingon ta og pure, it means walay sayop. And I believe with all my heart, as nakadungog ko sa teaching, sa manuscript evidence, that the only perfect word of God is the only King James Version. And then I believe with all my heart, no? As being Bible believers, I believe nag-preserve ni sa Ginoo o pipila ka mga katawhan nagigamit sa pulong sa Ginoo aron ma-preserve ni ang pulong sa Ginoo na mao kina King James Bible. So, it's up to you na kung dili ka mo tuo na ang Bible is perfect word of God, sa ako mao ni ang perfect word of God na nakasulat din sa pulong sa Ginoo, especially sa ato ang gibasa sa Psalms 12 verse number 6 to 7 and Proverbs chapter 30 verse number 5. So daghan pa na naisulat sa pulong sa Ginoo nga nagpamatuod nga ang pulong sa Ginoo tinuod. Especially makita nato o mabasa nato din sa Matthew chapter 24 in verse number 35. The Bible says, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Now, before we continue, sa ako ang mena ko na preaching this tonight, din sa 1 Corinthians chapter 15. Now, before we start, mag-ampo ko no? Father God in heaven, Ginoo Lord, salamat kinuamahan sa takna Ginoo Lord God sa kagabiyon. Salamat Lord God ini ang sa tuig Lord God sa pagsubang namo Lord God ini 2025 Lord God. Salamat kinuamahan sa imong kaayo Lord God. And we pray Father God, ikaw amahan, mag-bless Lord God sa imong pulong once again ug sa mga tao Lord God nagapaminaw ginamahan sa imong pulong Ginoo. Lord, I'm not eloquent Lord God na magawali sa imong pulong Lord. But use me, Lord God, as your vessel, Lord God. And I pray, Lord Jesus Christ, your most precious and holy blood to wash, to cleanse my heart and to cleanse my mind, Ginoo, Lord God. And Ginoo, salamat kayo man sa opportunity, Ginoo, Lord God, na makawali sa iyong pulong. And pray, Father God, fill me, Lord God, with fill me, Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit, Ginoo, ug ipangayon ako, Ginoo, ang kaalam din na kanimo, Ginoo. And bless your Lord, bless your word ginamahan sa makausap pa ginamahan o gi-prepare ginabri Lord God ang matag usa kasing-kasing o gunahuna Lord God na masayran nila Ginoo nang imong pulong ginamahan tinuod og dili ginamahan tiyaw-tiyaw lang ginamahan. And as we Bible believers Lord God nagatumi ginamahan na sa imong pulong ra gid ginamahan na kami amahan na ginatawag Lord God na mupundo ginaman sa mga pulong Lord God ug wala na ilain. In Jesus' name I pray. Amen. So, ang ako yung pinakamina ko na preaching karong gabi na. So, katong gihatag na ko sa inyo, atong gableto sa Psalms 12 verse number 6 to 7 and Proverbs chapter 30 verse number 5. Pamatud-an ako sa inyo na ang pulong sa Ginoo is tinuod. So, sa ako pangingon, kung dili mo to, it's up to you. Dayon, ako yung pinakamin karon sa 1 Corinthians chapter 15 and verse number 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. Verse number 2, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that you also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of about 500 brethren at once, of whom the greater part remain at his present, but some are fallen asleep. So makita nato diri, the one of the author of this book, si Apostle Paul. So, sa kung giingon kagirina, makita nato sa story no, na si Pablo, notorious nga tao o gibag-o sa Ginoo. Amen. Dayon, makita nato mismo din sa pulong sa Ginoo, iya gi-introduce no,
iya ang gitestify na si Jesus Christ unsa man unsay gingon sa pulong sa Ginoo siya lubong siya namatay, gilubong ug nabanhaw sulod sa tulog adlaw. So now, ibutang na to mismo sa tungunahuna unas tanan ang inungdan nga naata dinhi because naay resurrection from the tomb. Sa ato pang giawit kagaya Christ arose. Then ang gingon sa verse number 3, for I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. The Bible says in the book sa gingon sa pulong sa Ginoo, in the book of Matthew, Mark, Luke, John, si Ginoong Jesus Kristo ming anhi dinhi sa kalibutan, nagpakatawang tao siya, ug unsay gingon sa pulong sa Ginoo according to John chapter 1 and verse number 1. Ato sa mga nakamemorize ana unsay gingon sa pulong sa Ginoo. John chapter 1 verse number 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Mao na makita nato si Ginoong Jesus Kristo ming anin siya sa kalibutan og nagpakatawang tao ni ministry siya dinhi sa kalibutan alang sa mga makasasala. You know what? Apostle Paul niingon siya sa pulong sa Ginoo na I came not to call the righteous. In the book of Matthew, the Bible says, Jesus said that I came not to call the righteous, but sinners to repentance. We talk about na sa mga hisgot siya sa mga tao na makasasala na kung kinsa tong mudawat nga mo receive kang Ginoong Jesus Kristo, unsay gingon sa pulong sa Ginoo sa anyang saad, maluwas, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So makita nato din si Apostle Paul yang giingon na how that Christ died for our sins according to the scriptures. Dili man angayan na si Ginoong Jesus Kristo na ilansang dito sa krus sa Kalbaryo, apan kita mo'y angayan na ilansang sa krus sa Kalbaryo, kay tungod kita mismo ang naay sala. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo, for all have sinned and come short of the glory of God. Let's talk about the Romans chapter 3 and verse number 23. And for all have sinned and come short of the glory of God. Dili ta deserving sa kaluwasan ni Ginoong Jesus Kristo. But because of His love and His mercy, unsay gingon sa pulong sa Ginoo, no? According to Titus chapter 3 verse number 5. Not by works of righteousness. Gingon sa pulong sa Ginoo. Go to your Bible in Titus chapter 3 and verse number 5, no? Ato ang tanawon. Titus chapter 3 and verse number 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, save us by the washing of generation and renewing of the Holy Ghost. You know what? Gingon sa pulong sa Ginoo, not by works of righteousness which we have done na ang ato ang nahuman, but according to His mercy, He saved us. That's why in the book of Romans 5 it says, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So that's why nangalagyo ta diri karon kay tungod adunay Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay. Og nagpamatuod nga ang lubnganan kung asa ginubong si Ginoong Jesus Kristo, nagpamatuod nga ang lubnganan naabre. O walay nakit-an dito nga patay nga lawas apan unsay gingon sa pulong sa Ginoo. Walay nagpabilin dito nga lawas. And then sa giingon pa ni Pablo dire, and that He was buried, go back to your Bible in 1 Corinthians chapter 15 verse number 4, and that He was buried and that He rose again the third day according to the scriptures. So now, the title of the message tonight, no? Makita nato dire.
So the title of the message ako ang ginawali karon, The Lord Jesus Christ paid it all. The Lord Jesus Christ paid it all. Iyang gibayaran ang atuang sala. If you are saved in Jesus Christ today, you are kaning gitawag nato, dili na ta mismo ang tag-iya sa atong kaugalingon. Dili na mismo ang yawa may tag-iya sa atong kaugalingon. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo after you got saved, the Bible says, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, ikaw usa na kaanak sa Dios, according to John chapter 1 verse number 12. So now, balik ko na ko, the title of the message tonight, The Lord Jesus Christ paid it all. Now first, nako na punto diari, Christ died. Yes. Why? Nganong namatay man siya? Tungod sa tuang sala. Tungod sa tuang sala, the Bible says in verse number 3, "For I delivered the first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures." Amen. Mo na pipila ka mga relihiyon dili sa kalibutan, no, makita nato na nagkalaylain na gituan, na nagkalaylain nga mga relihiyon dili sa kalibutan, nagkalaylain og tinuhan. But I thank the Lord Jesus Christ na wala ko na sayop ang ako ang pagtuo, apan ako ang gituan, na akong pagtuo, gibutang nako kang Ginoong Jesus Kristo. That's why ang mga lain-lain na mga relihiyon, motuo sila kang Ginoong Jesus Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, but 100% nga motuo sila si Jesus Christ is not a God. Nga naman, ingon sa pulong sa Ginoo na ang ilang mga mata giblind ni Satan. You know what? Nakadungog sila, apan nila gipagahi nila ang ilang kasing-kasing. To make story short, I got saved because naminaw ko sa pulong sa Ginoo. Naminaw ko sa pulong sa Ginoo until nga ako ang nasabtan na mauna na ang kaluwasan sa Ginoo is by faith. It's not by your own good works, dili sa maayo na nga reliyon, but ang kaluwasan, pinaagi lamang sa pagtuo. That's why makita na to sa Ephesians chapter 2 verse number 8 to 9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Muna, moingon ang tao, bubuhat ang mayong buhat aron ma-save, ingon sa pulong sa Ginoo, not of works. Unsay ingon sa mga Muslim, mutuo ka kang Allah. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo, not of works. Unsay ingon sa Muslim na mo ampo ka sulod sa isa ka adlaw, mag-ampo ka og katulog, kalima o kalapulo. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo, not of works. Unsay ingon sa 70 Adventist nga mo-follow ka sa gitawag na 10 Commandments, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, not of works. That's why the salvation is belong to the Lord Jesus Christ. Mo nag-ingon sa pulong sa Ginoo, after you got saved, the Bible says in sa pulong sa Ginoo, Ephesians 1:13, "Ye were sealed with the Holy Spirit of promise." That's why kung ang saved believers, kung mutugid ka kang Ginoong Jesus Kristo na personal nimo nga manluluwas sa imong kalag, gisiliwan ka sa balahang espiritu. That's why kung ang tao makasala, unsay gingon sa pulong sa Ginoo, gisiliwan ka sa balahang espiritu ang atuang kalag. Dayon mo gina, kung unsahon nato buhaton sa pagpakasala, mo na ang kaluwasan is still dili moala. So, naarasa mo na Kristiyanon, kung magbenelasubas ka, magpadayon ka sa imong sala, it's not my account in the day of judgment seat of Christ. It's your account. Now, balik ta sa atuang Biblia, no? Nakuha, number 1 ako dito ka punto, Christ died. Okay? 1 Corinthians chapter 15 verse number 3, "For I delivered the first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures." Dili man ta ngayon, no? Dili ta ngayon jud, sa tinuod lang.
dili ta ngayon na makaadto sa gingharian sa Dios. You know what? Only begotten Son. Gibuy-an niya dinhi sa kalibutan ug nagministry alang sa mga makasala. Sa in the Bible times, ang mga Pariseo, mga Sadducees, mga balaad ng mga tao, dagan times, many times na si Jesus Christ ilang patyon. Apan wala na gitugot sa amahan. Apan unsay giingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan matuman ang propesiya. So kinahanglan kinahanglan matuman ang propesiya. So that's why imbes kita ng mga hintel, dili ta ngayan. Because the salvation is for the Jews. Ang kaluwasan para sa mga Hudiyo, dili para sa atwa sa mga hintil. So that's why ang mga Hudiyo, gi-reject nila si Jesus Christ. So si Jesus Christ na padulong sa atwa mga hintil. So nagpasalamat ko sa Ginoo na usa ko ka Gentile, dili Hudiyo. Ang mga 70th Adventist, no, mo-claim sila na silang Hudiyo, no? And then, nagpasalamat ko na wala ko na 70th Adventist. Nagpasalamat ko wala ko na 70th Adventist kay mo-claim maging sila mga Hudiyo sila. And then, mo-follow sila sa ginatawag nato nga 10 Commandments. And then, kung sa giingon sa pulong sa Ginoo according to James chapter 2 verse number 10, kung inyong mabasahan, kung usa ka na makakommit lang sa isa lang kasayop, imo ang nasupak ang tanan. So I thank God na nahimo ko usa ka Bible believing, no? Dinatang Ginoong Hesus Kristo. So now number 2 is shed His blood. You know what? During sa crucifixion, na pagdunggab sa dinhi sa gusok ni Jesus Christ, no, sa mga Roman soldier, kabalo ba kaon sa to kabililhon nga dugo? Usa ka precious blood. Usa ka balaan nga dugo na dili tinatawag nato dili siya ultimo nga dugo nagipagas lang. Apan mauto siya nga dugo naming luwas sa mga tao na mga makasala kung kinsa tong mowiling na magpahugas sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo unsa may gingon sa pulong sa Ginoo. Kung ang tao maginuso sa iyang sala, unsa gingon sa pulong sa Ginoo, according to Romans chapter 10 verse number 9. The Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. You know what? Number 2? Number 2 na ko din. Shed His blood according to Colossians chapter 1 verse number 4. Go to your Bible in Colossians chapter 1 and verse number 14. Sorry. Colossians chapter 1 verse number 14. Now once again, gi-preach na ko si Jesus Christ diari. Gi-preach na ko si Jesus Christ diari nga namatay, gilubong ug nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw. Wala siya nagpabilin nga patay. So now, Colossians chapter 1 verse number 14. The Bible says, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kung muadto ta sa pulong sa Ginoo, sa Ephesians chapter 1 verse number 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. I believe that with all my heart. Nakatong dugo ni Ginoong Hesus Kristo nagiula sa krus sa Kalbaryo, dili ordinaryo. Usa ka precious balaan. Mo na kung si bisan kinsa nga mudawat ang Ginoong Hesus Kristo, siyempre, kung ang tao na mo-reject ang Ginoong Hesus Kristo, kung ang tao na mo-reject ang Ginoong Hesus Kristo, ilaan na ng pagpili. Gitagaan ta sa Ginoo og free will. Whether mo-accept ta sa iya ang grace, ang Jesus Christ, or mo-reject ka. So that's why, na ang Ginoo is maayo. Dili ta moingon
sa ato ang kaugalingon na ang Ginoo bakak. Sumala pa sa atheist nga sila dili mo tuo Ginoo. Kung naray na sila mo ginagitagantag free will, kung dili sila mo tuo, ilahan ang pagpili. Kung mo tuo sila, amen kayo kung mo tuo. Pero kung dili sila mo tuo, sa mag-ingon sa pulong sa Ginoo, ang tao nga mo reject kang Ginoo Jesus Kristo, kang Ginoo Jesus Kristo, nga mo reject sila na sa Ginoo Jesus Kristo, dili Ginoo sa gingon sila sa gingon pulong sa Ginoo. Usa sila ka anti-Kristo. Ang mulimod nga si Ginoo Jesus Kristo dili Ginoo. I believe Jesus Christ is the only the Son of God. So, adunay gihatag ang Ginoo na pagpili. So, mo nang gingon sa pulong amen, mo na ang tao gusto sila mubuhat og kaugalingon nila nga dalan rather na unsay gingon sa pulong sa Ginoo. Ang tao kusog kayo mangita sa ilang kaugalingon nga dalan. Mubuhat sila kaugalingon na kaluwasan. O nagpasalamat ko sa Ginoo na adunay tao naming gamit, adunay gigamit ang tao, adunay gigamit ang Ginoo nga tao na masuginlon sa pulong sa Ginoo. O I thank God na usa ko na makasala na dili angayan sa iyang grasya nga umaambit. Apan salamat sa Ginoo na ming anhi si Jesus Christ sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasala. So number 2, shed His blood according to our Colossians chapter 1 verse number 14 and Ephesians chapter 1 verse number 7. And number 3, to pay for our sins. Balik na sa ato ang text, no? 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, no? And verse number 3. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So now number 3, to pay for our sins. Iyaan nagibayaran ang atuang sala dito sa cross sa Kalbaryo. Muna, ang atuan na lang buhaton na maghinulsol sa atuang sala, atong dawaton, si Ginoong Jesus Kristo, as a personal and Savior nato sa atuang kasing-kasing. So, gibayaran na ni Ginoong Jesus Kristo, muna sa pulong sa Ginoo, na humanta na naluwas, kita mismo, dili natatagya sa atong kaugalingon. Apan, gipalita ni Ginoong Jesus Kristo, pinaagi sa iyang balaan nga dugo. Amen. And then number 4, He was buried, according to verse number 4, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Useless ang atuwa pa nagtapok diri karon kung si Ginoong Jesus Kristo wala na banhaw. Useless ang atuwa pag-awit ka ganina, Christ arose. Kung wala na banhaw si Ginoong Jesus Kristo. Useless ang atong paglingkod din na kung wala na banhaw si Ginoong Jesus Kristo. Apa nagpasalamat ko sa Ginoong Jesus Kristo na siya na banhaw gikan sa mga patay. O wala siya nagpabilin nga patay dito sa lugmanan, apan salamat sa Ginoo na iyang gigamit sa Apostle Paul aron sa pagtestify aron sa pagpamatuod nga si Ginoong Jesus Kristo na banhaw gikan sa mga patay. And then number 5 din He rose again the third day. And number 6, no? For our justification. Romans chapter 4, and verse number 25, the Bible says, who was delivered for our offenses. What is offenses? Sala, atong kalapasan. And was raised again for justification. Now, number 6 today, for our justification. Nagi-justify ta sa Ginoo, gihimo ta niya, unsa lang justification sa Bisaya, ato masahon ba? Verse number 5. Pagka matarong. Kita usa ka makasala,
pumuplid ta sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo, magpaubas sa iyang dugo, o sa iyang buhaton sa ito, himuon ta niya og pagka matarong. You know, tagantang mo example. Si Apostle Paul, usa ka dili matarong, sumala sa pulong sa Ginoo. Yung sa giingon sa pulong sa Ginoo, si Paul mismo nag-ingon, of whom I am a chief sinner. Usa siya ka dako nga makasala o wala nila makasala, giklaim na ni Paul na mas siya ang makasasala. Direct ko say na si Paul ang pinaka makasala sa tibuok tao sa kalibutan. No, you know what? Sa story of the Jew, no? Si Hitler, nasa record, nagipatay na 6 million Jews. Dayon, i-compare na to na si Pablo, na may claim siya na wala na mas labaw siya na makasasala apan siya. So, makita nato na ang grasya sa Ginoo kang Apostle Paul, unsa man, wala nagkulang. Dayon, makita nato na si Pablo sa wala pa siya na save, no? Makita nato sa Acts chapter 8 o Acts chapter 9. Makita nato sa diya, tuwaday ko sa kuang example ay about sa makasala to gipakamatarong. Now, si Apostle Paul, usa siya sa mga kaning ginatawag nato nga pina-persecute niya ang mga Church of God. And then nakitaan sa mga nag-alagad sa Ginoo na si Pablo, usa ka balasubas, na until nga na-save siya sa Acts chapter 10 or Acts chapter 11, nag-ingon siya sa pulong sa Ginoo, ingon na imong gipangsipa, giingon dito, okay, sorry. Acts chapter sa Acts chapter 9, Acts chapter 9, sorry. Dili ka na kumakot sa kongkan, pero ato ang basahon. Acts chapter 9. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo, Acts chapter 9 and verse number 1. Okay. And Saul, wala pa na sa si Paul niya, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. And went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to synagogues that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus. Suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It's hard for thee to kick against the pricks. And the Bible says, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Pagkanindot, dali ra kina si Paul diari ba? Gipakitaan sa diretso sa gawom sa Ginoo. Kaya naman, iamang gipanglutos ang mga katawhan sa Ginoo. Ang nakita na to yung gipanglutos dyan ang mga disipulo sa Ginoo. Amen kayo si Brother Paul, si Apostle Paul dire na save. Yung sa ginoo sa pulong sa Ginoo. And he said, What thou Lord? Nangutana pa siya. And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembled and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Makita nato, gikan sa pagkabalasubas o gipakamatarong siya sa Ginoo. Kisa man po dahil author sa the book of Ephesians. Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, no? Ephesians chapter 2 verse number 8 through 9. For by grace are you saved through faith and not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So, makita nato diya na the only thing na ang kaluwasan dili pinaagi sa ato nga tawo para kaluwasan pinaagi lamang kang Ginoong Hesus Kristo. That's why the Bible says, gingon siya sa saad ni Ginoong Hesus Kristo, no? Makita nato, common verse, and John chapter 14, and verse number 6, the Bible says, He saith unto him,
I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So makita nato na ang saad ni Ginoong Jesus Cristo sumala sa atong giawit kag ganina, Christ returneth. Dili madugay ang Ginoo mubalik. So that's why kita tao magwonder ta 2,000 years ago gikan sa pagkamatay ni gikan sa pagminister ni Ginoong Jesus Cristo dito sa kalibutan, and then sa kita na tao, makapangutan na ta mismo sa itong kaugalingon na mao bilang uban, reason, uban, ma-backslide, mawad-alugana, kaya tungod, madunggan nato na, kanang sa pa man mubalik ang Ginoo. Si Paul gani, gani, naghulat, nga time. Apan, ang saon na lang kita, nga time din sa atua karon na generation, naghulata. But you know what? Tao man ta, tao ta. May piktahan ta sa time. Apan na nagbuhat sa ato na mga creator na si Jesus Christ, dili sa may piktuhan sa time. So, ang ato lang, makita nato sa background ray, stay faithful this year 2025. Bisa kung saan may tabo, no? Stay faithful, tadya kang Ginoong Jesus Christ. Yes, ako, mismo sa kagalingon, ning maluya ta. Pero the one thing na ako lang yung ginabuhat na ko, encouragement na ko sa kinabuhi, we stick ko sa pulong sa Ginoo. And then, samot na sa ato title dire, sa katubangan, stay faithful. Na kanisa na minsay karong gabi na gipili na ko ni siya na si Jesus ang ako ang iwali karon kagabi na tungod para po sa tuwa as a saved Christian, saved in Jesus Christ. Kinahanglan nato i-testify na si Jesus Christ ra gyud ang dalan paingon sa langit. Okay, let's pray. Dear God, Heavenly Father, Lord God, salamat kinamahan sa imong kaayo, salamat Ginoo Lord God sa igayon na makawali, salamat sa pribileyo ginaman na makawali Lord God sa imong pulong Ginoo Lord. I pray Father God, Ginoo, wala na ako gi-preach Lord God, ang unsa nako ang naibaluan nako ginaman sa kaugalingon, apan gi-preach nako Lord God na si Jesus Christ kinamahan, nga nabanhaw og si Jesus Christ kinamahan, makaluwas sa mong kalag. Ug si Jesus Christ ginaman, yang giula ang yang dugo sa krus sa Kalbaryo, nga dili lamang to ordinaryo nga dugo apan balaan ginaman. Ug salamat ginaman sa si Jesus Christ nga nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw ug wala nagpabilin nga patay ginaman. Salamat kayo ginamahan sa tanan, especially Lord God sa imong anak na si Ginoong Jesus Cristo na mi-provide sa amo og kaluwasan na kami Lord God na angayan padulong Lord God sa impierno Lord God. Ug dili angayan na makasulod din na sa imong gingharian na pansalamat Lord God sa imong gugma, grasya ug kaloy Lord God kami ginama na makasala ginamahan. Salamat Lord God ini ang okay Lord God pagtungtong Lord God sa 2025 Lord God. Pray Lord God sa mga mata ko sa Lord God, i-remind me ginaman na mag-stay faithful me Lord God sa imo ginaman, especially Lord God sa imong pulong Ginoo Lord God. In Jesus name I pray. Amen. 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 Salamat sa pulong Ginoo, salamat sa pag-remind ko na ito, may tungod sa... Verse number 1. Kung sigurado ka sa mong kaluwasan, dapat yung pag-awit na makita kita. Amen? Kasi na kay naluwas ka, nakasiguro ka, o niya ang imong awit, mura kang napatiyan ng kuwan, maktim. Okay, dungan na to. Verse 1, ready now, sing! Pagkabulahang pagsalit ko, ang manluluwas ko siya si Jesus. Mahimayaong akong kalag, iyang dugo ang nagatubos. Kini ang asoy ug awit ko. Amen! Ang manluluwas dahigon ka, kini ang asoy ug awit ko. Amen! Ang manluluwas dahigon ka. Verse 2. Kini ang salig kalipay ko, ako makita ang himaya niya. Gikan sa langit, nasangyaw na ang putlinggo
lisod sa pagbulat ko ug pagtukaw sa iyang mugma puno na ko kini ang asoy o gawin ko ang maluluwas na iguntan kini ang asoy o gawin ko ang maluluwas na iguntan. Amen. Let's pray. Langit noon, gamhanan, mahimayahon na mong amahan. Salamat Ginoo sa imong pulong karong gabi. Gapahinumdum ka namong Ginoo sa kaluwasan. Ang kaluwasan amahan, dili maangkon pinaagi kang bisan kinsa. Apan pinaagi lamang sa usa ka persona. Mao ang manluluwas. Si Jesus ang bugtong anak sa Dios. Ginoo, akong ginaampo Lord. Salamat sa imong pulong, akong ginampo, ngaunta Ginoo matagusa. Naniya kang gabi, adunay kasiguruhan sa ilang kaluwasan. O kung kami Ginoo nakaangkon nini ang kaluwasan, tabangi kami Lord, nga mo kining paambit ngadto sa uban nga mga sayon niini. Amahan, i-bless mong pulong, magpabilin sa among kinabuhi. As we depart from this place, keep us safe. Kaabot sa mga respective places Ginoo. Kung itugan ka nimo, ang tanan nga doon kimayo mo pasalamat. Pinagi kang Yesu Kristo ang Diyos magluwas. Amen! Mayong gabi sa tanan. Good.